Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 46, nagsisimula ang tournament. Ang malaking arena ng labanan ay binubuo ng maraming yugto ng labanan. Sa bawat yugto ng labanan, 8 silhouette ang makikita. Ang Nalan Clan ay nakatakdang mas mataas kaysa sa iba at ang mga kalahok nito ay nakatayo sa pinakamataas na entablado sa gitna ng lahat ng iba pa. Para silang mga warlord na nakatingin sa ibaba ng may kataas-taasang kapangyarihan. Pinalibutan sila ng ibang mga kalahok sa kanilang sariling entablado ng labanan tulad ng mga bituin na pumapalibot sa buwan sa kalangitan sa gabi. Naroon din ang mga pangunahing angkan tulad ng Gu Clan, ang Lin Clan, ang Wen Clan. Malaki ang naging papel ni Qiulan sa organisasyon ng mas maliliit na angkan. Sa sandaling iyon, kasama ang mga miyembro ng Nalan Clan, may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ni Nalan Xiong na tumayo. Nakatitig siya sa fighting stages. Ngayon ay ang aming taunang paligsahan. Ang layunin ng torneo na ito ay subukan ang lakas ng pinakanamumukod tanging mga kabataang magsasaka ng Yangzhou City. Sa makatuwid, walang dapat magpakita ng awa. Ang mga natalo ay pinapayagang sumuko at kung sakaling may sumuko ay agad na tatapusin ang laban. Kung walang sumuko sa laban, ang laban ay nagpapatuloy ng walang tigil hanggang sa may bumagsak o kahit na mamatay. Nang matapos magsalita ang matanda at nagkagulo ang mga tao, maaaring magpatuloy ang mga away hanggang sa may mamatay kung walang susuko. Gaano kalupit? May ilang mga mapagmataas at mapagmataas na cultivator na nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang mukha at prestihiyo. Ang pagkatalo sa isang labanan sa pamamagitan ng pagsuko ay lalong kahihiyan para sa kanila. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na kusang sumuko sa isang labanan. Kahit alam nilang wala silang pagkakataong manalo, patuloy silang lalaban para protektahan ang kanilang dangal at dignidad. Ngunit ang pangungusap na iyon ang nagpaisip sa karamihan ng tao. Walang mga paghihigpit at ang mga labanan ay maaaring labanan hanggang sa kamatayan. Kung nagkaroon ng mga paghihigpit, dalawang magkalaban na may magkaparehong lakas na tumangging sumuko, ay maaaring lumaban ng walang katapusan na maaaring mauwi sa malalim at mapait na puot sa kalaban. Napakatalino, napakatalino. Sabi ng maraming tao na sumusuporta sa sinabi ng matanda. Malinaw na ginawa ito ng matanda bilang isang pakana upang madagdagan ang puot sa pagitan ng iba pang mga angkan, sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na panoorin na ang kanilang mga mahuhusay na miyembro ng angkan ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Ginawa niya ito upang pigilan ang puot sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, ngunit dagdagan ang puot ng mga nakatatanda ng mga henerasyon. Sa ganoong paraan, hindi pa punahin ng mga hindi sumang-ayon ang Nalan Clan. Pagkatapos ng lahat, sila ang angkan na nag-host ng paligsahan at nakagawa ng isang ganap na makatwirang tuntunin. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang mga miyembro ng Nalan Clan ay maaaring patayin sa loob ng arena. Alam ng karamihan na makakakita sila ng ilang tao na mamamatay at ang iba't ibang angkan ng Yangzhou City ay muling maghahasik ng mga binhi ng puot sa isa't isa. Nais ni Nalan Xiong na makita ang iba pang mga angkan na napupuot sa isa't isa. Kahit na alam ng tatlo pang angkan kung ano ang nasa isip ni Nalan Xiong, wala silang pagpipilian kundi ang pumayag. Dahil ayaw nilang mawalan ng mukha at bilang sila ay itinuturing na pinakamahusay na mga angkan sa lungsod, ang tanging magagawa nila ay sabihin sa kanilang mga batang disipulo na magsikap para sa tagumpay ng buong lakas. Bukod dito, sinabi na rinig matanda na ang mga nagnanais ay maaaring sumuko at agad na matatapos ang labanan. Sa makatuwid, ang panuntunang iyon ay may dalawang talom at hindi talaga maaaring kontrahin dahil ang pagpili ay ibinigay. Ngunit sino ang tatanggap na ang kanilang sariling angkan ay itinuturing na mas mababa sa iba? Natapos kong isulat ang mga pangalan ng lahat ng mga kalahok sa paligsahan ngayong taon. Tapos na rin akong ayusin ang mga laban. Hindi ko alam kung may tumututol sa trabaho ko, sabi ng matanda habang nakatingin sa mga miyembro ng tatlo pang makapangyarihang angkan. Kehe, lahat ay inayos ng Nalan Clan. Ako, syempre, sumasang-ayon. Sabi ng pinuno ng Gu Clan kahit na parang wala talaga siyang pakialam. Ang mga nakaraang paligsahan ay inorganisa ng Nalan Clan at pinamahalaan din nila, sa pagkakataong ito ay malinaw na magiging pareho. Wala rin akong tutol. Sabi ni Lin Ba daw na halatang hindi tatutol sa Nalan Clan. Ako ay kumakatawan sa Nalan Clan at nais kong pasalamatan ang lahat ng mga pinuno ng angkan para sa kanilang kooperasyon. Sabi ng matanda habang tinitingnan ng mga miyembro ng tatlong iba pang angkan at pagkatapos ay ipinahayag. Ang mga patakaran ay ganyan at inilapat mula sa pinakaunang labanan. Ang pagkatalo ay humahantong sa pag-aalis, ang pagkapanalo ay nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy. At ngayon, hayaan mong ipahayag ko kung ano ang mga laban. Ang lahat ng makakarinig ng kanilang mga pangalan ay maaaring manatili sa entablado, ang iba ay maaaring bumaba at maghintay. Sa entablado ng Nalan, lalabanan ni Nalan Feng si Wenzin ng Wen Clan. Sa Eastern Stage, si Guyun ng Gu Clan ay lalaban kay Lin Wu ng Lin Clan. Sa Southern Stage, si Lin Yu ng Lin Clan ay lalaban kay Wen Feng ng Wen Clan. Sa kanluraning entablado, si Nalan Zu ng Nalan Clan ay lalaban kay Feng Chen. Sa Northern Stage, lalabanan ni Du Wuming si Gu Qing Jr. ng Gu Clan. Mayroong 5 yugto ng labanan, kaya maaaring 10 tao lamang ang lumalaban ng sabay-sabay. May 40 tao sa kabuuan. Sapat na ang 4 na round para maalis ang kalahati ng mga ito at para 20 tao na lang ang natitira. Bumaba na sa stage ang mga hindi pa tinatawag habang papunta sa kani-kanilang stage ang mga tinawag. Hahaha, malas talaga si Wenzin, kailangan niyang labanan si Nalan Feng bilang unang laban. Kahit na hindi mahina si Wenzin, wala siyang pagkakataong manalo. Narinig ko na si Lin Wu ng Lin Clan ay naging medyo malakas.
Naabot na niya ang ika-9 na layer ng chi. Mukhang siya na talaga ang mananalo sa laban sa Eastern Stage. Sa Southern Stage, dapat manalo si Wenfeng sa labanan. Sa Northern Stage, dapat manalo si Feng Chen. Tungkol sa huling yugto, kahit na si Duo Ming ay sobrang misteryoso at nakasuot ng maskara, si Go Qing Jr. ay halos hindi magagapi kaya medyo malas si Duo Ming doon. Hindi pa nagsisimula ang mga laban at lahat ng tao sa karamihan ay gumagawa ng mga hula na parang sigurado sila sa mga resulta. Kung tutusin, kilala ng karamihan ang halos lahat ng mga kabataang disipulong ito, na ang karamihan ay nagmula sa Yangzhou City, at may malalim na pag-unawa sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Ngunit sa Northern Stage, naakit din ni Duo Ming ang atensyon ng mga tao. Nakasuot siya ng maskara, hindi pa nila siya narinig at may isang bagay na nakakabighani na nakapaligid sa kanya na parang isang aura. Nagdala siya ng hangin ng misteryo. Nakakalungkot na lalabanan niya si Go Qing Jr. Napahamak na siya at matatalo agad. Sa katunayan, naabot na ni Go Qing Jr. ang rurok ng Chi Layer. Walang masyadong mga cultivating Chi Layer na maaaring lumaban sa kanya at manalo. Ang kanyang mga tunay na kalaban ay halos nasa loob ng Ling Chi Layer. Si Go Qing Jr. ay sikat din sa rehiyon. Kaya, imposibleng talunin ni Duo Ming si Go Qing Jr. Ang mga hula ng karamihan ay tumpak din. Si Wenzin ay hindi lumaban kay Nalanfang at sumuko. Kahit na ang mukha at prestihiyo ay napakahalaga, ang pagsuko kapag kaharap si Nalanfang ay walang dapat ikahiya. Ang pakikipaglaban kay Nalanfang ay tiyak na nangangahulugan ng kamatayan. Sa mga yugto ng silangan at kanluran, unti-unting lumalabas ang mga resulta at tama ang mga hula ng karamihan sa bawat oras. Tinwo, Wenfeng at Feng Chen ay malapit ng talunin ang kanilang mga kalaban at magpapatuloy sa susunod na round ng tournament. Tanging ang labanan sa Northern Stage ay patuloy pa rin at ginawa nitong hindi makapagsalita ang lahat sa loob ng karamihan. Sa mga mata ni Go Qing Jr., wala man lang si Duo Ming, itinuring niya si Duo Ming bilang isang langgam na dinudurog sa ilalim ng kanyang boto sa kanyang landas patungo sa paglilinang. Si Go Qing Jr. ay patuloy na tumitingin sa mga laban sa iba pang mga yugto sa halip na talunin ang kanyang sariling kalaban. Kung tutusin, magagawa niyang sumulong sa susunod na round sa anumang oras na gusto niya, kaya gusto niyang maging pamilyar sa mga estilo ng pakikipaglaban ng kanyang mga sumusunod na kalaban. Hindi ako lalaban kay Nalanfang, kaya sana hindi ako mapapantayan sa mga darating na laban. Si Linwu at Wenfeng ay napakadaling talunin. Kung tungkol kay Feng Chen, parang bumuti ang lakas niya kamakailan lang pero dapat maalis ko din siya ng mabilis. Ang tagumpay ay magiging isang piraso ng cake kung kailangan kong labanan ang tatlong ito. Nawala sa malalim na pag-iisip si Go Qing Jr. at nagpatuloy na kumilos na parang ang binata na nakasuot ng silver mask ay wala na habang iniisip ang mga susunod na round. Sa wakas, hinawakan ni Feng Chen ang lalamunan ng kanyang kalaban na si Nalanzu. Si Nalanzu ay hindi gustong magpatuloy sa pakikipaglaban at sumuko sa laban. Ang atensyon ng lahat ay nasa Northern Stage. Natapos na, ang bilis. Sabi ng mga tao na namangha. Tila malapit nang matapos ang round. Go Qing, itigil ang pag-aaksaya ng oras. Sabi ng pinuno ng Guklan na parang walang malasakit ngunit bahagyang mayabang na parang kayang tapusin ni Go Qing ang labanan sa lalong madaling panahon na gusto niya. Sige, gagawin ko ang hinihiling ng clan head. Sagot ni Go Qing Jr. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfeng na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan gamit ang isang pilak na maskara at malamig na sinabi. Bumaba ka na dito, hindi ka karapat-dapat makipaglaban. Hinawakan ni Linfeng ang kanyang pilak na maskara, makikita lamang ng isa ang kanyang mga mata at isang maliit na bahagi ng kanyang mukha ngunit imposibleng makita ang kanyang ekspresyon sa mukha. Hindi rin pinapansin ni Linfeng si Go Qing Jr. Hindi siya nagmamadaling lumaban at nagmamasid din sa iba pang mga laban. Hindi na rin siya dapat mag-alala ngayon. Si Go Qing Jr. ay labis na mayabang at sa halip na makipag-away ay sinabihan siyang bumaba ng entablado. Sanay na si Linfeng sa mga cultivator na nag-iisip na sila ay hindi mahipo at hindi nagbibigay ng respeto sa iba, ngunit humihingi ng respeto bilang kapalit, ang mga tinatawag na mga henyo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sinasabi ko sa iyo na bumaba mula rito. Kaya mawala ka, kung hindi ka sapat na matalino para ibaba ang iyong sarili, papatayin kita kaagad. Nakita ni Go Qing Jr. na hindi nag-react si Linfeng at pagkatapos ay sumimangot. Hinahamak ng mga mahuhusay na individual sa loob ng makapangyarihang mga angkan ang mga magsasaka na itinuturing ang kanilang sarili bilang mga henyo ngunit hindi kabilang sa isang angkan na may katayuan tulad ng mga makapangyarihang angkan. Kung wala ang malakas na suporta sa likod nila, kailangan nilang magtrabaho ng husto para sa kaunting mga pakinabang. Paano magiging isang taong may mahusay na talento ang isang magsasaka kung hindi siya kabilang sa isang makapangyarihang angkan? Ang mga taong tulad ni Dao Ming na hindi kabilang sa isang makapangyarihang angkan ay walang reputasyon at maaaring itapon ng kanyang angkan anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit hinamak ni Go Qing Jr. ang gayong mga cultivator at itinuring silang hindi niya napapansin. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko kaya samantalahin ang pagkakataong iyon at mawala ka, sabi ni Linfeng sa boses na puno ng puot. Habang inilalabas niya ang mga salitang iyon na puno ng puot, nagulat ang lahat sa karamihan. Right after, may mga ngumisi, baka baliw yung lalaking yun. Si Qiulan ay hindi tumatawa. Naisip niya na si Linfeng ay napaka-misteryoso, halos misteryoso. Siya ay tila, napakalakas kumpara sa iba sa loob ng paligsahan. Nakita niya kung paano pinabagsak ni Linfeng si Wu Xiao sa isang strike lang. Go Qing Jr., sana ay handa kang mamatay. Sigaw ni Feng Chen na nakatutok sa nangyayari sa Northern Stage.
Naunawaan niya na ang pag-uugali ni Go Ching Jr. ay haantong lamang sa kanyang kamatayan. Matapos makatanggap ng aral mula kay Lin Feng, siya ay lubos na nagmature at napagtanto ang kanyang sariling pagkakamali. Ang mas kaunting paggalang na ibinigay kay Lin Feng, mas kaunting awa ang kanyang ipapakita. Nagbago ang mukha ni Go Ching Jr. sa sandaling iyon at hindi na siya mukhang komportable. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Lin Feng sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang isang binata, na hindi lang, sa isang makapangyarihang angkan tulad ng sa kanya, ay maglalakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Siya ang pangalawang ranggo na disipulo ng Guklan sa lahat ng mga disipulo ng Chile. Siya ay tinuturing na isang napakalakas at mahuhusay na disipulo ng lahat ng miyembro ng Guklan. Tapusin mo siya. Sinabi ni Go Ching Sr. sa malakas ngunit kalmadong boses na nagpang-inag sa lahat. Matatalo si Lin Feng. Halata yun ngunit ang ibig sabihin ni Go Ching Sr. ay gusto niyang patayin ni Go Ching si Lin Feng kung saan. Siya nakatayo. Sige. Sabi ni Go Ching Jr. na napansin na ang kanyang ama, na siya ring pinuno ng angkan, ay sobrang galit. Nagalit. Mabilis siyang nagsimulang kumilos sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Lin Feng na sumuko. Makamandag na kamao. Sigaw ni Go Ching Jr. Ang kanyang kamao ay nagbubuga ng isang sipol na tunog habang ito ay nagsimulang pumutok sa hangin na. Para bang dinudurog niya ang kapaligiran. Ngunit si Lin Feng ay nanatiling hindi gumagalaw na parang bundok. Sa sandaling malapit na siyang maabot ng makamandag na kamao, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Masyadong mabilis ang espada para makita ng sino man ang nangyari. Tila huminto ang oras at nanatiling hindi gumagalaw ang lahat. Walang sino man sa karamihan ang nakakita kung ano ang nangyari o kung bakit tumigil sa paggalaw si Go Ching Jr. Biglang bumagsak ang katawan ni Go Ching Jr. sa lupa habang ang kanyang ulo ay nagsimulang gamulong palayo sa kanyang katawan. Ang karamihan ay nakatingin sa ganap na katahimikan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 47, Duo Ming Sword. Ang karamihan ay nakatingin sa bangkay ni Go Ching Jr. na nakahandusay sa lupa ng Northern Stage. Siya ay napatay sa isang hampas na napakabilis na nakikita lamang ng marami si Lin Feng na nagsalublob ng kanyang espada. Hindi lamang napatay ang malakas at makapangyarihang si Go Ching sa isang single strike, ngunit siya ay napatay din sa isang kisap mata at hindi nabigyan ng pagkakataong sumuko. Ang espadang iyon. Ang bilis. Gaano ka, Jose? Sabi ng isang lalaki sa karamihan, nakabuka ang bibig, halos maglaway. Hindi man lang nila nakita ang nangyari dahil napakabilis ng mga galaw. Hindi makita ng karamihan kung anong uri ng sword skill ang ginamit nitong misteryosong nakamasteran na disipulo. Alam lang nila, na ito ay nangyari ng may matinding bilis at katumpakan. Ang espada ay nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito. Ang isang tao lamang na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa pagiging perpekto ang nakapagsagawa ng mga tumpak na pag-atake. Ang kanyang espada ay tila isang maliksi na anino na umiwas sa mga tingin ng karamihan. Ang mga tao ay nakatingin kay Lin Feng at iniisip ang tungkol sa flash na nakita nila. Malinaw na gumamit siya ng sword skill noong split second na iyon at kasama nito ang nagwawasak na kapangyarihan. Nagawa niyang patayin si Go Ching Jr. ng madali. Nakakamangha. Si Feng Chen ay nakatingin kay Lin Feng na walang imak. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung siya ang lumalaban kay Lin Feng. Hindi niya mapapansin ang espada bago natanggal ang ulo niya sa katawan. Kahit na ang nangyari noong nakaraang araw ay nagpabago sa kanyang mga pananaw at naging mas determinado at magalang sa kanya, kahit na may ilang taon pang paglilinang, hindi niya nais na harapin ang Lin Feng sa harap niya. Tumayo si Go Ching Sr. habang nakatingin sa entablado ng labanan. Namula ang mukha niya sa galit at namula ang mukha niya sa galit. Habang tinitingnan ang walang ulong bangkay ng kanyang anak sa entablado ng labanan, naglabas siya ng napakalakas na chi. Si Go Ching Jr. ay patay na. Isa sa pinakakilalang junior disipulo ng Guklan ay patay na. Hindi man lang siya nakapag-react sa espada ng mga kalaban niya. Kinamumuhian ni Go Ching Sr. si Lin Feng mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naglakas loob kang patayin siya. Sabi ni Go Ching Sr. sa boses na parang kulog na nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Go Ching Sr. na galit na galit. Ang mga mag-aaral ni Lin Feng ay itim at pagkatapos ay sinabi niya, "Ipinapahiwatig mo ba na dapat akong tumayo dito at walang ginawa, at hinayaan na lang niya akong patayin? Gaano ka katanga?" Nang marinig ni Go Ching Sr. ang mga salitang ito, nanatili siyang tahimik. Gusto niya talagang patayin ni Go Ching Jr. Si Lin Feng, paano niya hindi papayagan si Lin Feng na patayin si Go Ching Jr.? Sa buhay, may mga prinsipyo tulad ng pagtatanggol sa sariling buhay. Dahil miyembro si Go Ching Jr. ng Guklan, kaya gusto niyang patayin ni Go Ching Jr. si Lin Feng. Gayunpaman, ang pagpatay ni Lin Feng kay Go Ching Jr. kahit na ito ay makatwiran, ay isang krimen pa rin sa kanyang paningin. Mahusay ka, hindi ka na mabubuhay ng mas matagal. Sabi ni Go Ching Sr. sa walang malasakit na tono. Wala siyang ginawang pagtatangka na itago ang kanyang layunin sa pagpatay. Nang marinig ng karamihan ang mga salitang ito, nakaramdam sila ng awa para kay Lin Feng. Kahit na siya ay napakalakas at nagawang patayin ng isa sa mga pinakanamumukod tanging disipulo ng Guklan sa isang welga, walang pagkakataon na ang Guklan ay hayaan siyang umalis ng buhay. Ang pangalan ko ay Duomi. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Go Ching Sr. Bumaba siya sa entablado at umalangaw ang kanyang boses sa buong arena habang sinasabi niya,
Kung ang sinuman sa inyong guklan ay mag-cruise ang landas sa akin, palamutihan ko ang arena na ito ng kanilang mga ulo. Ang mga tao ay natulala sa mga salita ni Lin Fang. Tila direktang hinamon niya ang makapangyarihang guklan at dinuraan ang kanilang mukha. Para siyang baliw, sobrang baliw. Siya ay dintunugin sa terribly mayabang. Siya ay isang ordinaryong binata at nakakagulat na nang ahas siyang pagbantaan ng malaki at makapangyarihang guklan. Sinabi niya na papatayin niya ang sinuman sa kanila kapag natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa kanyang landas. Hinahamon niya ang buong guklan. Kinalaban niya ang lahat ng miyembro nito. Malinaw, lahat ng mga kabataang miyembro ng guklan na nakarinig sa kanya ay nagkagulo at nagmura sa galit. Gayunpaman, kahit na ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mabangis, marami sa kanila ang labis na kinakabahan. Naisip nila na ang pinakamabuting bagay ay ang hindi mag-cruise ang kanyang landas. Napatay niya si Go Ching Jr. sa isang walang kahirap-hirap na welga. Sa guklan, maliban sa mga nasa Linky Layer, natakot sila na walang sinuman ang makakalaban kay Lin Fang at makabalik gamit ang kanilang ulo. Ang pinakamagandang resulta ay ang makipaglaban kay Lin Fang sa mas malalakas na miyembro ng guklan, tulad ni Guyan. Sa ganoong paraan, magagawa niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Go Ching Jr. Wala silang pagdududa pagdating sa lakas ni Guyan. Siya ay isang cultivator ng Linky Layer. Si Lin Fang ay hindi kailanman makakalaban sa kanya kahit na siya ay napakalakas. Kung makikita ko siya, ang kanyang kamatayan ay magiging trahedya at brutal. Sabi ni Guyan na nakatayo sa gitna ng iba pang miyembro ng guklan habang nakatingin kay Lin Fang na may malamig na intensyon na pumatay sa kanyang mga mata. Papatayin niya siya at pahihirapan para mabawi ang mukha ng mga angkan. Ang unang round ay hindi tumagal ng maraming oras at ngayon ay natapos na. May 20 tao ang natitira sa loob ng paligsahan. May 2 pang laban sa bawat yugto at 10 tao ang natitira. Sa round na ito, hindi kalaban ni Lin Fang ang isang miyembro ng guklan. Lalabanan niya ang isang kahanga-hanga at natatanging miyembro ng Nalan Clan. Nalan Chen. Kung kaya mong lumaban, lumaban ka. Kung ayaw mong lumaban, sumuko ka na lang, sabi ni Nalan Fang kay Nalan Chen. Tulad ng dati ay itinataas niya ang sarili sa iba sa isang mapagmataas na paraan habang nakatingin. Sa Northern Stage. Sige. Sabi ni Nalan Chen habang tumatango-tango ngunit sabik siyang subukan ang kanyang lakas. Kahit na hindi siya ay sikat at sikat tulad ni Go Ching Jr., nasa ika-9 na layer din siya ng chi, naisip niya na ang reputasyon ni Go Ching Jr. ay hindi nararapat. Naisip niya na dahil minamaliit ni Go Ching Jr., si Lin Fang, siya ang naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan upang maging napakabilis. Sa pagkakataong ito, tiyak na tatalunan ni Nalan Chen si Lin Fang at sisikat ang kanyang sarili at magkakaroon ng katayuan at paggalang na kasama nito. Si Lin Fang, na ang mukha ay nasa ilalim pa rin ng kanyang maskara, ay nakatingin kay Nalan Fang na may malamig na lamig. Kung kaya nilang lumaban ay lumaban, kung hindi ay sumuko na lang. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi nakalimutan ni Lin Fang ang nangyari noong gabing iyon nang ipadala ng Nalan Clan ang kanilang mga miyembro ng clan para habulin at patayin siya. Ang lahat ng iyon ay nangyari lamang dahil hindi niya pinayagan si Nalan Fang na maupo sa kanyang mesa. Gagamitin ko lahat ng lakas ko sa laban na ito, tatalunan kita. Ipapakita ko sa lahat kung gaano prestihiyoso at makapangyarihan ang aking angkan kumpara sa iba. Sabi ni Nalan Chen habang nakatitig kay Lin Fang at naghahanda sa pakikipaglaban. Sige, simulan na natin agad. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Gusto niyang makita kung gaano kalakas at prestihiyoso ang Nalan Clan. Divine Arm Spirit. Kahit na gusto ni Nalan Chen na protektahan ang reputasyon ng Nalan Clan at gawin itong masikat, hindi pa rin siya nang ahas na magmadali kay Lin Fang. Sa makatuwid, inilabas niya ang kanyang espiritu. Sa likuran niya ay lumitaw ang isang makapal at matipunong espiritu ng braso, na umaabot patungo sa langit na parang gusto nitong umakyat sa langit. Ang mga direktang may kaugnayan sa dugo sa Nalan lamang ang nagtataglay ng espiritong iyon ng Divine Arm. Napakadakila. Sinasabi na ang Divine Arm Spirit ay maaaring magbigay sa may-ari nito ng lakas ng isang Diyos. Paano matatalo ng isang tao ang nagtataglay ng gayong makapangyarihang espiritu? Isang suntok at mamamatay ang kanyang kalaban. Dahil nailabas na niya ang kanyang Divine Arm Spirit, si Nalan Chen ay lubos na nagtiwala at nagsagawa ng walang awa na sorpresang pag-atake kay Lin Fang. Divine Punch. Sigaw ni Nalan Chen. Hindi pa nakakarating ang suntok niya sa patutunguhan ngunit ang aura na pumapalibot sa kamao ay bumabagsak sa hangin at nadudurog ang kapaligiran. Ito ay malinaw na isang elementong puwersa. Gaano kalakas? Kaya iyon ang lakas ng Divine Arm Spirit na iyon na maaari lamang taglayin ng mga miyembro ng Nalan Clan. Hindi lamang si Nalan Chen ay nasa ika-9 na layer ng chi ngunit maaari na siyang gumamit ng mga elementong puwersa. Ang buong karamihan ay natulala. Si Lin Fang ay napaliligiran ng malakas na chi na nasa loob ng suntok at ang hangin ay lumiliko sa paligid niya. Napunong anino ng kamao ang buong kalangitan. Gusto mong mamatay? Sabi ni Lin Fang. Isang malamig na ilaw na pilak ang kumislap sa hangin. Napuno ng makikinang na sinag ng liwanag ang kapaligiran. Sa isang hampas lang ay tuluyan nang nawala ang dambuhalang anino ng kamao. Naroon lamang ang maningning na liwanag ng espada ni Lin Fang na sa sandaling ito ay mukhang maluwalhati. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nalan Chen. Hindi siya tumitigil sa pagpapakawalan ng mga suntok na nagpapa-atras sa bawat pagkakataon. Naghanda siya ng isang kadena ng mga strike kung sakaling mabaigo ang kanyang unang strike. Isang salita lang ang sinabi ni Lin Fang at naramdaman ni Nalan Chen na sinaksak ang kanyang puso. Isang
Napakalakas na liwanag ang biglang lumabas mula sa espada, sumabog ito sa kapaligiran at pagkatapos ay tumagos ng malalim sa lalamunan ni Lan Chen. Ang kanyang katawan ay pinalipad ng paurong, ang kanyang katawan ay bumagsak ng mabigat sa lupa at ang kanyang ulo ay nakakabit lamang ng kaunting laman, may malaking butas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nakadilat at puno ng ganap na pagkabigla. Ang Divine Arm Spirit ng Nalan Clans ay nakapagsagawa ng mga dakilang himala. Ngunit ang espada ni Lin Fang ay nagawa rin ang mga dakilang bagay. Malakas ang atake ng espada, ngunit ang gumagamit nito ay napakalakas. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng katawan ni Lan Chen, nakaramdam sila ng panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod at sila ay nakatitig sa kawalan kay Lin Fang. Gaya ng dati, sapat na ang isang hampas para patayin ang kanyang kalaban. Sina Lan Xiong, ang pinuno ng Nalan Clan, ay natakot din at mahigpit na nakatitig kay Lin Fang. Matapang ka talaga. Nakakagulat na ng ahas kang pumatay ng isang miyembro ng Nalan Clan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinigaw ni Lan Fang ang mga salitang iyon ng napakalakas at galit kay Lin Fang. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Lan Fang. Pagkatapos, malamig siyang ngumiti at sinabi, "Naiintindihan ko ang iyong mga patakaran ngayon, ang mga miyembro ng Nalan Clan ay pinapayagang pumatay ng ibang ngunit ang iba ay hindi pinapayagang pumatay ng mga miyembro ng iyong angkan. Napakawalan giya mo talaga. Ikaw." Galit na sabi ni Lan Fang at saka pinigilan ang sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot. "Maghintay ka lang hanggang sa lumaban ka sa akin." Sabi ni Lan Fang na mukhang malungkot. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng layu pumatay. Hindi pinansin ni Lin Fang ang sinabi ni Lan Fang, agad na tumalikod at bumaba ng stage. Wala siyang ganang magsalita ng walang kwentang salita sa mga bata. Duo Mi. Mukha siyang mananakop kapag ginamit niya ang kanyang espada. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang at bamantong hininga ng may selos. Tanging isang walang takot o isang napakatapang na tao ang maglalakas loob na pukawin muli si Lin Fang. Nag-aalala rin ang mga hindi pa natatanggol. Lahat sila ay nagbubuntong hininga at umaasa na hindi na nila kailangang labanan iyon sa kanya. Iyon ang magiging pinakamagandang senaryo para sa kanila. Ang taong iyon ay nagawang pumatay sa isang mabilis na welga at kapag lumaban kahit sino laban sa kanya, ganap na walang pagkakataon na isuko ang laban bago siya umatake. Mabilis na natapos ang ikalawang round at 10 tao na lang ang natira. 10 tao ang umalis, 5. Yugto. Ang isa pang round ay sapat na. Magpahinga ka muna at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa ikatlong round. Anunsyo ng matanda na umakyat sa stage. Bahagyang nadismaya ang karamihan. Hindi na sila makapaghintay na panoorin ang mga susunod na laban. May 10 tao ang natira. Ang lahat ng mga angkan ay mayroong pangunahing kinatawan sa natitirang mga disipulo. Ang Lin Clan ay mayroon pa ring 2 kalahok. Laban sa lahat ng inaasahan, ang Gu Clan ay mayroon lamang isang tao na natitira. Ang mga naiwan ay ang pinakamalakas sa loob ng paligsahan. Gayunpaman ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa nakamastara na disipulo, si Lin Fang. Ang round na ito ay dapat nakamangha-mangha kung isasaalang-alang ang lakas ng mga natitira. Malinaw na malinaw kung gaano sila kalakas. Sina Lan Fang, Lin Chen at pati na rin si Wenjiang ay dapat ang tatlong pinakamalakas. Pagkatapos ay dapat mayroong guyan ng Gu Clan at Qiulan. Pagkatapos, nariyan si Lin Hong ng Lin Clan na nakalusot na sa Lingqi layer. Hanggang sa napakalakas ngunit mayabang na si Duo Ming, ang mga hindi pa nakakalusot sa layer ng Lingqi ay hindi dapat matalo sa kanya. Kung sinuswerte siya, dapat ikapitong pwesto siya. Kung swertehin siya, dapat makamove on siya sa next round. Pinag-uusapan ng karamihan ang paparating na ranggo. Tumanggo ang lahat na nagpapakitang sangayon sila sa mga naunang pahayag. Ang mga ito ay dapat natumpak na mga hula. Kung nagawa ni Duo Ming na may ranggo, nang direkta pagkatapos ng mga nakaabot sa layer ng Lingqi, iyon ay higit sa pambihira. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 48, ang single strike. Ang pahinga ay maikli lamang upang bigyang daan ang Final 10 na mabawi ang kanilang katahimikan mula sa mga huling laban. Wala sa kanila ang nagkaroon ng anumang malaking pinsala mula sa mga nakaraang laban. Idineklara ng matanda ang simula ng ikatlong round. Ang mga tao ay nag-aalab sa sigasig sa mga darating na laban. Sa 10 tao na kwalipikado para sa round na ito, 6 sa kanila ang nasa Lingqi layer. Hindi maaaring kasing lakas nila si Duo Ming ngunit napakalakas pa rin ito. 3 lang mga taong hindi masyadong interesado ang karamihan. Kaya, karamihan sa mga laban ay magiging kaakit-akit. Ito ay magiging isang nakakaaliw na palabas. Mayroong ilang mga yugto na lubos na nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Sa isa sa kanila, 2 kalahok ng Lingqi layer ang lalaban. Qiulan laban kay Lin Hong. Ang isa pang labanan na nakakuha ng atensyon ng mga tao ay si Guyan laban kay Duo Ming. Ang iba pang 3 laban ay hindi gaanong kawili-wili. Na Lan Fang, Lin Chen at pati na rin si Wenjiang ay maaaring agad na magtapos at magpatuloy sa susunod na round. Ang mga hula ng karamihan ay halos ganap na tumpak. Ang mga nakaharap kay na Lan Fang at Lin Chen ay agad na sumuko. Si Wenjiang ay lumalaban kay Feng Chen. Kahit na si Feng Chen ay lumaban ng buong lakas, si Wenjiang ay madaling nanalo sa labanan pagkatapos ng 3 hit. Si Feng Chen ay pinatalsik mula sa entablado ng isang paputok na puwersa. Hindi man lang ginamit ni Wenjiang ang lahat ng kanyang lakas para harapin si Feng Chen. Ang pagkakaiba sa pagitan ng cultivator ng Lingqi layer at ng isa sa Qi layer ay masyadong malaki. Kung nag-away sila, kadalasan ay halata ang resulta. Sa sandaling ito, ang karamihan ay kasalukuyang binibigyang pansin ang laban ni Qiulan at Lin Hong.
Pareho silang sinundan ng malaking interes ng karamihan at hindi malinaw ang nanalo sa labanang ito. Sa Northern Stage, si Guyan ay nakatingin kay Lin Feng na may malamig na tingin at ang layuning pumatay ay ganap na napuno ng kanyang mga mata. Nakapatay siya ng tingin at may masamang ngiti sa mukha. Napakalaking swerte. Sa kalaunan ay napili siyang lumaban kay Lin Feng. Kung hindi susuko si Lin Feng, papatayin siya ni Guyan at ipaghihiganti ang pagkamatay ni Gu Qing Jr. Galit na galit siya kay Lin Feng kaya naramdaman niya ito sa kanyang mga buto. Kung takot kang lumaban, bilisan mo at mawala ka. Huwag mo kaming gawing kagalang-galang na cultivator. Mawalan ng mukha. Sabi ni Guyan na nakatingin kay Lin Feng na may mapanuksong tingin. Si Lin Feng, gaya ng nakasanayan, ay nakatayo roon ng mahinahon at tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang malamig at hiwalay na tono. Hindi mo kailangang subukan at i-provoke ako na makipag-away sa iyo. Huwag kang mag-alala, wala akong planong tumakbo palayo sa iyo. Hehe. Nang marinig ni Guyan ang mga salita ni Lin Feng, tumawa siya ng demonyo. Nagawa niyang pagalitan si Lin Feng para lumaban at siniguro niyang hindi siya susuko nang hindi ibibigay kay Guyan ang kanyang paghihiganti. Hindi niya akalain na tatanggapin ni Lin Feng ang kanyang hamon ng ganoon kadali. Gaano ka-ignorant? Ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paglusot sa layer ng Lingqi. Malaki ang pagkakaiba mo sa akin. Isip ni Guyan habang malamig na nakangiti. Hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang espiritu dahil baka takutin nito si Lin Feng at isuko niya ang laban. Kaagad pagkatapos, nagsimulang maglakad si Guyan ng dahan-dahan patungo kay Lin Feng. Sa sandaling iyon, humigit kumulang 10 hakbang ang naghihiwalay sa kanila ni Lin Feng nang bigla niyang igalaw ang kanyang kamay. Isang napakalakas na pagsabog ang kumalat sa kapaligiran sa direksyon ni Lin Feng. Isang kamanghamanghang matinding enerhiya ang humaharang sa kalangitan at sumasakop sa lupa hanggang sa imposibleng makita si Lin Feng sa sandaling ito. Mamamatay ka dahil ng ahas kang guluhin ako at ang mga miyembro ng aking angkan. Sigaw ni Guyan. Ang pangalawang alon ng matinding kapangyarihan ay gumagalaw patungo kay Lin Feng. Kahit na hindi, makayanan ni Lin Feng ang unang pag-atake, papatayin niya si Lin Feng anuman ang mangyari. Gusto niya, patayin si Lin Feng higit sa anupaman. Hindi niya papayagan si Lin Feng na umalis sa arena na ito ng buhay. Kung hindi, siya, ang pinakamahusay na batang disipulo ng Guklan, ay mawawalan ng mukha at ito ay isang kahihiyan para sa Guklan. Sa sandaling ang kanyang malakas na pag-atake ay bumagsak sa katawan ni Lin Feng, si Guyan ay ngumingiti na ng malupit na ngiti at metigang naghihintay sa mga hiyaw ng sakit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang parehong nagniningning na liwanag tulad ng dati ay nagniningning sa kapaligiran at pumuno sa buong kalangitan. Ang enerhiya ng pag-atake ni Guyan ay nagsimulang magmukhang pinupunit na parang papel. Nanghihina ito at parang anumang oras ay maglalaho. Mamatay. Malakas na sigaw ni Guyan na mukhang hindi apektado. Iginalaw niya ang kamay at agad na dinagdagan ng kung anong puwersa ang naunang alon na tila baguguho. Ang pag-atake na kanyang pinakawalan ay mukhang maaari nitong ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Ang pag-atake na ito ay higit pa sa sapat upang patayin ng isang kalaban na nakalusot sa layer ng Lingqi. Tumanggi ako. BOM. Ang boses na malakas na nagsabi ng tinatanggi ko ay parang kalmado at walang pakialam. Isang sword, Chi ang biglang lumitaw at mukhang ito mismo ang tumusok sa langit. Ang enerhiya ni Guyan ay nabasag sa maliliit na piraso. Ang kanyang Chi ay ganap na naglaho. Naroon lamang ang liwanag ng espada na tila nakatayo sa itaas ng lahat sa loob ng universo. Ring Chi layer. Sabi ni Guyan na mukhang nakamamatay na mapatla. Paanong hindi niya inaasahan na maaring itinatago ni Lin Feng ang kanyang aktwal na lakas. Masyado siyang mayabang at mayabang. Ang espada ay mukhang tiwangwang at ito ay amoy kamatayan. Ito ay nagmumula sa isang napakalamig na Chi na tila may hindi mapigilan na kapangyarihang mapanirang. Sinakop ng sword user na iyon ang lahat ng nasa landas niya. Hindi mapigilan ang kanyang kapangyarihan. Ang espada ay biglang naglazles na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihang mapanirang. Parang, inuubos nito ang lahat sa paligid. Hindi maganda. Sigaw ni Gu Qing Sr. na namutla sa takot. Tumayo siya pero parang huli na ang lahat. Sinabi ni Guyan na papatayin niya si Lin Feng sa isang hampas. Ang kanyang mabilis na sorpresang pag-atake ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng kaunting kalamangan. Sa sandaling iyon, hindi niya nagawang maka-counterattack at mas lalong hindi niya napigilan ang pag-atake ng espada. Swish may damaloy na dugo mula sa lalamunan ni Guyan. Si Guyan, na nakarating sa layer ng Lingqi, ay walang buhay na bumagsak sa sahig, ang kanyang ulo ay gamulong sa sahig ng arena. Ito rin noon ang unang pagkakataon na ang isang cultivator ng Lingqi layer ay namatay sa ngayon sa panahon ng paligsahan. Namatay siya sa isang welga. Sa sandaling iyon, tumayo ang lahat ng miyembro ng Guklan. Nakatingin sila kay Lin Feng nang walang pag-asa. Nanginginig sila sa galit at takot. Ang pagkakita sa kanilang mga angkan na maliwanag na kinabukasan na nakahiga ng walang ulo sa sahig ng entablado ay nagparamdam sa kanila ng pagkadesperado. Papatayin kita. Sigaw ni Gu Qing Sr. nang napakalakas na masakit sa tenga ng mga tao. Sumimangot sina Lan Xiong at sinabing, pinuno ng Guklan, gaano ka kapangahas? Nakalimutan mo na ba na ito ay isang tournament na inorganisa ng Nalan Clan? Si Gu Qing Sr. ay tumingin kay Nalan Xiong na gulat na gulat. Hindi niya akalain na may haadlang sa kanyang paraan ng pag-alis ng isang hindi gaanong mahalagang bug. Sa huli ay napaungol siya sa kawalan ng kasiyahan at napaupo. Gayunpaman, mula sa paraan ng pagtingin ni Gu Qing Sr. kay Lin Feng, halatang hindi niya ito bibitawan. Ano? Namatay si Guyan. Tulad ng dati sa isang welga.
Maraming tao na unang nanonood ng laban ni Kyulan at Lin Hong ay namangha. Nakuha ni Lan Xiong at Go Ching Sr. ang kanilang atensyon ng sumisigaw. Nang makita nila ang ulo ni Guyan na nahiwalay sa kanyang katawan, namutla sila. Maraming tao ang nanghihinayang na napalampas nila ang napakagandang labanan. Hindi nila akalain na magiging ganoon ka-interesant ang labanan at ang isang batang disipulo ng Ling Chi Layer ay talagang papatayin, lalo na ng isang napakalakas at misteryosong binata na tinatawag na Duo Ming. Lahat tayo ay nagkamali sa paghusga. Nakalusot din si Duo Ming sa layer ng Ling Chi. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang kanyang lakas ay nagbibigay daan sa kanya upang magpatuloy sa susunod na round. Hindi lang ang karamihan ang nag-isip niyan kundi si Lan Xiong habang nakatingin sa likod ni Lin Feng na bumababa sa stage ay may katulad na naisip. Maaaring talunin ng binatang ito ang mga cultivator ng Chi Layer sa isang hampas gamit ang kanyang espada ngunit maaari rin niyang talunin ang mga cultivator ng Ling Chi Layer sa isang hit. Siya ay napakalakas. Walang nakakaalam ng kanyang potensyal noon pa man. Sa sandaling iyon, natapos na rin ang isa pang labanan at napanalunan ni Kyulan. Nanalo siya laban kay Lin Hong. Sa puntong iyon, ang lahat ng mga napili upang magpatuloy sa susunod na round ay kilala. Na Lan Feng, Lin Chen, Wen Jiang, Kyulan at Duo Ming. Ang dalawang hindi kabilang sa isang makapangyarihang angkan ay nalo muli. Sina Kyulan at Duo Ming. Ang Gu clan ay wala ng kalahok at ang kanilang nangungunang dalawang disipulo ay pinugutan ng ulo ni Lin Feng. Nag-anunsyo muli ang matanda ng may kipanya. Ika-4 na round, makakapaghintay si Lin Chen, lalaban si Lan Feng kay Wen Jiang at lalaban si Kyulan kay Duo Ming. Talagang nasa sabik ang mga tao. Magsisimula na ang mga huling laban. Ang lakas ni Lan Feng ay halatang hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, si Wen Jiang ay mas malakas kaysa kay Lan Feng at Lin Chen bilang siya nakapasok na sa pangalawang layer ng Ling Chi. Ang mga laban na ito ay magiging lubhang kapana-panabik. Mayroon ding napakalakas na Duo Ming na nakapatay ng 3 tao sa isang welga. Ang kanyang pakikipaglaban kay Kyulan ay malamang na magiging parehong uri ng labanan. Ngayong napagdesisyonan na ang pinakamalakas na mga alagad, ang mga labanan ay magaganap na ngayon sa pangunahing entablado. Ang unang labanan ay sa pagitan ni Lan Feng at Wen Jiang. Wen Jiang, medyo malakas ka pero gaya ng dati, hindi ka lalaban sa akin. Sabi ni Lan Feng sa napakayabang na paraan, parang isang royalty na nakikipag-usap sa isang utusan, na nagpapakita ng paghamak sa lahat at sa lahat. Ha, nakapasok ako sa pangalawang layer ng Ling Chi. Nasa unang layer ka lang ng Ling Chi, dapat ikaw na ang sumuko. Sinabi ni Wen Jiang na sumasalungat sa kanya. Anong tanga? Sigaw ni Lan Feng habang pinapakawalan ng kanyang espiritu. Kaagad pagkatapos, ang kanyang Divine Arm Spirit ay lumitaw sa kanyang likuran. Ang pinakanakakagulat na bagay ay ang kanyang Divine Arm Spirit ay bahagyang naiiba kaysa kay Lan Chen na pinatay ni Lin Feng. Ang kanyang Divine Arm Spirit ay ginto. Tila ang gintong liwanag na nagmumula sa braso ay hindi mapigilan ng kahit ano. Tanging isang gininto ang Divine Arm Spirit ang maaaring ituring bilang isang perpektong Divine Arm Spirit. Sabi ni Lan Xiong habang nakangiti. Sa 100 taon, si Lan Feng lamang ang nagkaroon ng gininto ang Divine Arm Spirit nang magising ang kanyang espiritu. Talagang karapat-dapat siyang tawaging prinsesa ng Yangzhou City. Siya ay may gininto ang Divine Arm Spirit at mukhang napakalakas at makapangyarihan. Nanginginig ang mga tao at sabay na kinilig ng prinsesa. Naisip ni Wen Jiang na ang pagkatalo ay hindi isang opsyon at inilabas din ang kanyang espiritu. Sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang espiritu ng Great River. Ang malalaking alon ay walang tigil na umaagos na may kasamang kalabog. Iyon ang espiritu ng Wen Clan. Ang Great River Spirit. Sa mundong ito, walang maituturing na kakaiba, talaga. Bamantong hininga si Lin Feng habang nakatingin sa mga espiritong inilabas ng mga mandirigma. Ang isang braso ay maaaring maging isang espiritu. At higit pa rito ay maaari itong maging ginto. Ang mga ilog ay maaari ding mga espiritu. Ang bilang ng iba't ibang espiritu na umiiral ay hindi maisip. Walang makapag-isip kung gaano karami ang naroon. Anumang bagay ay maaaring maging isang espiritu sa mundong ito. Nakatingin si Lin Feng kay Lin Chen. Kung tama ang kanyang mga hula, mananalo si Lan Feng sa laban na iyon at pagkatapos ay maghihintay sa susunod na round na nangangahulugan na pagkatapos manalo laban sa Kyulan, lalaban siya laban kay Lin Chen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 49. Ikaw. Bumaba riyan. Gaya ng hinulaan ni Lin Feng, si Lan Feng ay nanalo laban kay Wen Jiang na halos walang kahirap-hirap kahit na naabot niya ang mas mataas na layer kaysa sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang napakalakas na espiritu. Sa simula pa lang, isang kasanayan lang ang ginamit ni Lan Feng. Divine Punch. Ngunit kung ihahambing sa Lan Chen, ang mga kasanayan ni Lan Feng ay walang katapusan na mas malakas. Ang kanyang puwersa ay may kapangyarihang makabasag ng lupa at ang bawat hampas ay napakabigat. Sa bawat pag-atake ni Lan Feng, napaatras si Wen Jiang ng ilang metro. Sa ilang mga punto, siya ay nanginginig ng labis sa pagtanggap ng welga na hindi niya nagawang ipagtanggol at ang sumunod na welga ay labis na nasugatan sa kanya kaya hindi na siya makalaban, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Napakalakas ni Lan Feng. Siya ang prinsesa ng Lan Clan. Hindi nakakagulat na siya ay pambihira. Walang makakalaban sa kanya. Maraming tao ang napuno ng emosyon nang makita nila kung gaano kalakas at kaganda si Lan Feng, naramdaman nila na siya ay walang talo. Napuno sila ng paghanga at saba. Hindi lang napakaganda ni Lan Feng kundi napakatalino din niya. Maraming tao ang nagnanais na magkaroon sila ng mga likas na regalo tulad ni Lan Feng.
Tuwang-tuwa sila na makita kung paano siya bubuo at kung ano ang iba pang kapangyarihan na ipapakita niya sa hinaharap. Magsisimula na ang ikalawang labanan. Si Lin Fang ay lalaban kay Qiulan. Hindi na napigilan Jim Gatao ang kanilang pananabik at marami ang nagsisigawan. Kahit na ang labanan ay malamang na hindi magiging kasing kagilahil-alas ng kanilang napanood, dapat din itong maging matindi. At saka, hindi nila alam kung gaano talaga kalakas si Duo Ming at iniisip nila kung kaya ba talaga niyang talunin si Qiulan. Nagkatinginan sina Lin Fang at Qiulan at may ngiti si Qiulan sa kanyang mukha. Hindi ko na kailangang lumaban pa sa tournament na ito, isusuko ko ang laban na ito. Nagulat ang mga tao nang marinig nila ang salitang pagsuko. May papel si Qiulan sa organisasyon ng taunang paligsahan, nagambag siya sa pagpili kung sino ang sasali at ngayong kailangan niyang labanan si Duo Ming, sumuko na siya. Hindi kaya nag-away na sina Duo Ming at Qiulan noon at alam ni Qiulan na hindi niya kayang talunin si Duo Ming. Nagtataka ang buong karamihan ay nawala sa pagkalito. Sinubukan nilang hulaan kung ano talaga ang nangyayari dahil hindi talaga nila maintindihan ang sitwasyon sa harap ng kanilang mga mata. Sige, walang magawa, lumipat tayo sa susunod na laban. Walang pakialam na sabi ng matanda. Para sa huling laban, ang tatlong natitirang kalahok ay tatantong sa pangunahing yugto. Ang huling natitira sa entablado ang siyang mananalo. Si Lin Fang ay natulala. Akala niya ay gagawin muna ng matanda na mag-away sila ni Lin Chen at pagkatapos ay magkakaroon ng huling labanan. Hindi niya akalain na magkakasabay silang lahat sa isang free-for-all fight. Ngunit tulad ng dati, bumalik si Lin Fang sa pangunahing entablado at naglakad patungo sa iba pang mga kalahok. Sina Nalafang at Lin Chen, nakakaakyat lang din sa pangunahing entablado. Ang mapagpasyang labanan na ito. Subukan natin at hulaan kung sino ang mananalo. Dapat sina Lanfang. Napakalakas niya at may espiritu ng Golden Divine Arm. Siya ay halos hindi matatalo. Hindi dapat makipagkompetensya sa kanya sina Lin Chen at Duo Ming. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi nagamit ni Lin Chen ang lahat ng kanyang lakas, kaya imposibleng manghusga. Hindi pa niya nailalabas ang kanyang espiritu. Alam mo ba kahit anong espiritu ang taglay ni Lin Chen? Sang-ayon ako sa kanyang Universal Yellow at apoy na espiritu. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sa tingin ko, ang may pinakamalaking potensyal na manalo ay si Lin Chen. Lahat ay nagbibigay ng kanilang sariling opinyon tungkol sa kung sino ang mananalo o matatalo. Akala nilang lahat ay si Lin Chen o si Lanfang ang mananalo. Walang nag-iisip na may pagkakataon si Lin Fang na manalo. Kahit na ngayon ay itinuturing na napakalakas ni Lin Fang, iniisip pa rin ng karamihan na dalawa lang ang may pagkakataong manalo sa loob ng tatlong natitirang kalahok. Dalawang kamanghamanghang ngunit mayabang na babaeng magsasaka mula sa Yangzhou City. Lanfang at Lin Chen. Ang kaibahan sa pagitan nila at ng kakaibang batang lalaki na nakamaskara ay napakahusay para sa sino man na magbigay ng anumang kahalagahan sa kanya. Ang tatlong kalahok ay nasa entablado, bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang sulok ng entablado ngunit si Lanfang ay nakatitig kay Lin Chen mula pa noong una. Si Lin Chen ay patuloy ding nakatitig kay Lanfang. Nakatitig sila sa isa't isa na para bang naglalaban sila ng one-on-one battle. Tila nakalimutan na nila si Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa dalawang babae at ngumiti ng malalim sa kanyang puso. Pareho ko silang gustong patayin ngunit sa pagkakataong iyon, hindi pa nila alam ang tunay na katauhan at tuluyan na silang hindi pinapansin. Lanfang, pagsisisihan mo ang pinagdaanan mo sa akin noong gabing iyon. At ikaw, Lin Chen, pinaalis mo ako. At ang aking ama sa angkan, gusto mong patayin ako at ang aking ama. Ang oras ng paghihiganti ay unti-unting nalalapit. Isip ni Lin Fang. Sa malamig at malupit na mundong iyon, partikular na pinahahalagahan at pinahalagahan ni Lin Fang ang lamang at pagmamahal na natatanggap niya sa anumang puot ay mauukit din sa kanyang mga alaala. Sa mundong ito, maaari lamang umasa sa kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naalis ang atensyon ni Lanfang kay Lin Chen. May mayayabang na ngiti sa mukha niya. Medyo malakas ta, kung gusto mo, pwede kang sumali sa clan ko, ang Nalan Clan. Tungkol sa lahat ng ginawa mo, mabuti, makakalimutan ko ang lahat. At saka, maaari din kitang personal na tulungang magsanay ng cultivation paminsan-minsan. Malaki ang ngiti sa mukha ni Lanfang. Siya ay hindi namamalayan na mukhang lubos na mayabang, hindi niya sinasadya, ngunit hindi may tago ang pagmamataas na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Tungkol sa bagay na nangyari kanina at na kaya niyang magpatawad, halatang pinag-uusapan niya ang katotohanang pinatay ni Lin Fang si Lan Chen. Gusto mo bang tulungan akong magsanay ng cultivation? Bulong ni Lin Fang. Hindi lang kalahating mayabang ang babaeng inakala niyang siya na ang pinakamaganda sa mundo, talagang ganap siyang mayabang hanggang sa huling hibla ng kanyang pagkatao, gaya ng inaasahan. Sa katunayan, ako, sa personal, ay makakatulong sa iyo na magsanay ng paglilinang. Sabi ni Lanfang na hindi alam kung ano talaga ang ibig sabihin ni Lin Feng. Naisip pa niya na labis na pinarangalan si Lin Fang. Nakangiti pa rin siya at sinabi, kailangan mong maunawaan na ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Karaniwang hindi ito nangyayari sa Nalan Clan. Ang swerte mo talaga. Sa totoo lang, ang panukala ni Nalan Fang ay talagang kaakit-akit sa mga ordinaryong tao, maraming ordinaryong magsasaka ang nangangarap na maalok ng ganoong pagkakataon. At saka, siya mismo, ay talagang kaakit-akit at ang kanyang ngiti ay napaka-sexy. Gayunpaman, hindi ito paligsahan para sa mga normal na tao, na nagpakita kung gaano siya karugan. Iyon ay isang panaginip kong nangyari sa akin ito. Kahit na panaginip ko iyon, ako ay nakangiti kahit na nagising ako. Ang prinsesa Nalan. Personal.
Maraming tao sa pulutong ang labis na naiinggit kay Lin Feng at nakatingin sila ng may naiinggit na mga mata. Siya ay talagang hindi kapani-paniwalang maswerte. Ang madlaban na puno ng mga ordinaryong tao ay talagang maging hurado. Kailangan pa ba ni Lin Feng ng tulong ni Lan Feng para magsanay ng paglilinang? Para siyang nag-aalok ng karbon at sinasabing brilyante iyon. Dapat ba akong makaramdam ng sobrang flattered? Tanong ni Lin Feng sa pabiro at panunokso na tono. Dahil sa maskara ni Lin Feng, hindi nakita ni Lan Feng ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, nagbago ang tonong kanyang boses kumpara sa dati. Bakit hindi mo maramdaman iyon? Tanong ni Lan Feng na ngayon ay walang pakialam na may mas maliit na ngiti sa kanyang mukha kaysa dati. Nanatiling tahimik si Lin Feng saglit. Siya ay mayabang at mayabang tulad ng dati, siya ang pinakamahusay sa mundo pagdating sa kayabangan. Ha, Lan Feng, hindi ko akalain na talagang napakabobo mo. Hindi ko talaga maintindihan kung anong tulong o payo, isang taong kasing tanga mo, ang maibibigay sa akin sa landas ng paglilinang. Sa sandaling iyon, narinig ang tawanan mula sa karamihan. Pagkatapos, isang figure ang bumaril sa karamihan, ito ay lumipad na parang isang maalamat na ibon at agad na dumaong sa pangunahing entablado. Ang taong ito ay mukhang sobrang mayabang. Ito ay isang binata na mukhang hindi kapani-paniwalang maharlika at hindi maabot. Napakapayat ng mukha niya. Nagpakita siya ng kayabangan mula ulo hanggang paa. Bai Yuanhao. Sabi ni Lan Feng habang mukhang nagulat. Pinaikit niya ang kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na darating siya. Talaga. Sabi ng binata habang nakatingin kay Lan Feng. Nakatingin ito sa kanya na may ngiti sa labi. Lan Feng, sa Imperial City, isa kang ordinaryong tao, wala nang iba pa. Hindi ko akalain na tinawag mong prinsesa ang sarili mo sa Yangzhou City. Napakayabang mo at nangunguna sa mga iyon ay tila hindi ka panipaniwalang nasisiyahan sa iyong sarili. Napakamura mong tagapaglingkod. Tumahimik ka. Sumagot si Lan Feng ng sobrang agresibo sa malamig na tono. Nagagalit ka ba dahil tinawag kitang chipmate? Kaya dapat totoo na kumbinsido ka na isa kang tunay na prinsesa. Hindi man lang siya binigyan ng tingin ng binata at patuloy na ngumisi. Kaya, isa ka lang ding walang kwentang aso, wala nang iba pa, sabi ni Lan Feng sa malamig na tono na. Sinusubukang ipahiya siya. Sa pagsasabi nito sa akin, inaamin mo ba na isa kang murang katong? Sabi ng binata habang tumatawa na nagpapatigas sa galit ni Lan Feng. Hindi man lang siya maganda sa mga sandaling iyon. Tumahimik ka, sigaw ni Lan Feng na galit dahil sa kahihiyan. Nang marinig nila ang pag-uusap na iyon, medyo nataranta ang mga tao. Ang prinsesa ng lungsod ng Yangzhou, na napakapopular at kamangha-mangha ang reputasyon, ay tinawag na murang kasambahay ng isang random na tao. Ang binatang iyon na kalalabas lang ay halatang walasap. Gaano kalakas, talagang naglakas loob pang pumunta sa paligsahan na inorganisa ng aking angkan, ang Nalan clan at kumilos sa isang walang galang na paraan. Gusto mo na talagang mamatay. Sabi ni Lan Ziyan habang nakatitig sa galit na binatang iyon. Tumahimik kang ang hamak ka, sabi ng binata habang nakatalikod. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nalan Xiong na mukhang galit at sinabi. Ikaw ang pinuno ng Nalan clan, wala nang iba pa, at nang ahas kang magyabang ng walang kahihiyan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gugustuhin ko, magagawa ko mawala ang buong angkan mo na parang apoy sa ilalim ng tubig. Grr. Si Lan Xiong ay galit na siya ay nababaliw. Hindi niya akalain na ganoon pala kisanggit ang lalaking iyon. Ang mga tao ay lubhang nalilito at hindi naiintindihan ang anumang nangyari. Nagtataka sila kung sino ba talaga ang binatang kalalabas lang. Mukhang mas mayabang pa siya kaysa kay Lan Feng o Lin Chen. Naglakas loob pa siyang takutin ang pinuno ng Nalan clan at insultuhan siya. Sige. Ako, si Lan Xiong, ay gustong makita kung paano mo balak na mawala ang aking angkan, ang Lan clan. Sabi ni Lan Xiong na nakangiti at hindi na galit. Ito ang unang pagkakataon sa Yangzhou City na may nang ahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Ang lalaking iyon ay walang hangganang ligaw at mayabang. Ama, maaari mo ba akong hayaan, ang iyong anak na babae, na lutasin ang problemang iyon sa aking sarili? Biglang itinanong ni Lan Feng sa kanyang ama ang tanong na iyon na ikinatigilan ni Lan Xiong. Nang inad siya sa takot sa sandaling iyon. Ibig sabihin ni Lan Feng. Bai Yuanhao, bakit wala ka sa Imperial City at bakit ka pumunta sa Yangzhou City? Naparito ako upang humingi ng pagbabayad ng utang. Sabi ni Bai Yuanhao habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lin Feng at sinabi. Sige, ikaw, bumaba ka. Kumunat ang ni Lin Feng. Inutusan siya ni Bai Yuanhao na bumaba na parang siya ang superior ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Bai Yuanhao at hindi gumagalaw. Kumunat ang noo ni Bai Yuanhao at sinabi sa malamig na tono. Bumaba ka kaagad sa stage na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 50, walang katapusang makapangyarihan. Ano ang balak mong gawin? Sino ka ba talaga sa pag-uutos sa akin na bumaba ng ganyan? Sabi ni Lin Feng sa tonong puno ng pang-aalipusta. Nagsimulang isipin ng karamihan na ang lahat ay nagiging mas baliw kaysa sa huling tao. Napakabaliw nila, bagay, sila sa isa't isa. Hindi mahalaga si Lin Feng sa mga mata ng mga taong ito at kung tutuusin, hinamak pa rin nila siya. Gusto niyang makita kung sino ang humamak sa kanya at kung sino talaga ang maaasahan niya sa huli. Ito ay, magiging mas madali para sa kanya sa hinaharap na malaman kung sino ang kanyang mga tunay na kaalyado at mga kaaway. Ano ang balak kong gawin? Sabi ni Bai Yuanhao na may masamang ngiti sa kanyang mukha.
Tinuya niya si Lin Fang at sinabing, "Ginagamit kita. Ikaw ang aking alagang aso, wala nang iba pa." At naglakas loob kang tanungin ako kung ano ang balak kong gawin. Kiyulan, walang maganda sa mga taong pinili mong puntahan. Kahit sobrang lakas nila, naglakas loob silang sumuwi sa utos. Napangiti si Kiyulan at umiling, pagkatapos ay sinabi niya, "Du Woming, hindi ka makakalaban sa kapatid ko. Hindi ka dapat lumaban sa kanya. Bumaba ka na, okay." Kapatid, ang karamihan ay natigilan. Biglang tinawag ni Kiyulan na bro ang mailap at mayabang na binata na iyon. "Pumunta lang ako dito para sumali sa annual tournament, yun lang. Wala akong kontrol ng sinuman." Sabi ni Lin Fang na malamig at humiwalay bago idinagdag. "Kalaban ko man siya o hindi, masyado kang maagang gumagawa ng mga huling konklusyon. Kehe, hindi ko akalain na sa isang maliit na lugar gaya ng Yangzhou City, may nakakagulat na may maglalakas loob na makipag-usap sa akin, Qiu Yuanhao, sa ganoong paraan. Talagang mapangahas sa sukdulan." "Qiulan, Qiu Yuanhao, ang pangalan ng iyong pamilya ay Kieden?" Tanong ni Lan Xiong na nakatayo at mukhang labis na nagulat. "Tama ang hula mo, Qiu din ang family name ko. Kami ni Qiulan ay dating miyembro ng Qiu clan sa Yangzhou City. Isang gabi, ginawa mong nawala ang aming angkan, ang Qiu clan, na parang apoy sa ilalim ng tubig." Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Qiu Yuanhao at galit na nakatingin kay Lan Xiong. Sa taong iyon, ang bawat miyembro ng Qiu clan ay napakalakas, mayroon kaming napakaraming henyo. Lahat ay may napakalakas na espiritu. Kahit na naging pinakamalakas na angkan ng Yangzhou City. Walang sino man ang mag-aakalang ikaw, ang pinuno ng Nalan clan, ay matatakot ng husto dahil lang naging napakalakas ng Qiu clan. Isang gabi, nagsagawa ka ng sorpresang pag-atake sa Qiu clan, pinatay ang mga miyembro nito at ang kanilang mga pamilya. Halos patayin mo lahat at winasak mo ang bloodline namin. Yung utang na dugo, hindi mo naman makakalimutan, di ba? Nanginginig ang karamihan sa takot. Sina Qiu Yuanhao at Qiulan ay kabilang sa Qiu clan noong nakaraan. Sa karamihan ng tao, narinig ng lahat ang tungkol sa Qiu clan na napakalakas at umaasa sa vital golden spirits. Ang Qiu clan ay parang isang hindi mapigil ang kometa, walang nakatalo sa kanila at sila ay sobrang sikat. Ngunit isang gabi, tuluyan itong nawala sa Yangzhou City nang walang bakas. Ang ilang mga tao ay nag-isip na ang buong angkan ay lumipat sa ibang lugar. Akala ng ibang tao ay pinatay sila ng hindi kilalang kaaway. Ngunit hindi akalain ng karamihan na ang Qiu clan ay nalipol ng Nalan clan. Hindi lang nila pinatay ang mga ito kundi sinira rin nila ng husto ang ebidensya. Tumibok ang puso ni Lan Xiong. Napuno siya ng galit at puot. Ang pagpatay sa layunin ay nagpapaningning sa kanyang mga mata, hindi niya akalain na may mga nakaligtas sa Qiu clan. "Ano? Gusto mong patahimikin ang mga saksi sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila?" Sabi ni Qiu Yuanhao na may masamang ngiti sa kanyang mukha bago idinagdag. "Lan Xiong, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong matuwa. Ang iyong angkan, ang Nalan clan, ay hindi magpapatuloy sa mahabang panahon. Hintayin mo akong dumating at makapaghiganti. Hintayin kong lipulin ko ang iyong angkan. Bukas o baka sa Makalava, ang pangalan ng iyong angkan ay wala na sa Yangzhou City. Ganoon ba? Gusto kong makita kung paano mo kami gagawing mawala, ang Nalan clan." Sabi ni Lan Xiong habang malamig na nakangiti. "Ama." Sa sandaling iyon, muling sinabi ni Lan Fang. Nakatingin siya sa kanyang ama habang umiiling na ikinagulat ng lahat. Tila ang mga salita ni Qiu Yuanhao ay hindi kasinungalingan. Marahil ay may malaking puwersa sa likod niya para suportahan siya. Kung hindi, hindi mag-iingat si Lan Fang ng ganoon. Mukhang natakot siya sa kanila. "Bai Yuanhao, hindi ako naniniwala na hahawakan mo ako." Sabi ni Lan Fang sa malamig na tono. "Hindi ako mangangahas na patayin ka, ngunit tiyak na mangangahas akong ipahiya ka. Ngayon, pumunta ako sa Yangzhou upang paningin muli ang aking angkan, ang Qiu clan, at ipaunawa sa mga tao kung gaano karumi at kasamaan ang iyong angkan. Nakakadiri ang angkan mo, maghintay at tingnan, balang araw, babalik ako sa Yangzhou City, iyon ang araw na mawawala ang iyong angkan." Nagmamalaki si Qiu Yuan sa kanyang sarili at sinabing, "Sige, ipagpatuloy ninyong tatlo ang inyong pagiging bata. Ang mga henyo ng Yangzhou City, haha, nakakatuwa, nakakatuwa. Kung mayroon kang mga kaaway, dapat kang maghiganti. Pero hindi mo dapat ako gawing stepping stone." Sinabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Qiu Yuanhao at pagkatapos ay idinagdag. "Kapag natapos ang paligsahan, ang iyong mga problema ay walang kinalaman sa akin. Gaano ka tanga at tanga? Sino ka sa tingin mo? Kung ako, si Qiu Yuanhao, ay gustong pumatay sa iyo, pagkatapos ay papatayin kita. Ang hamak na asong tulad mo ay nangangahas pa ring magpakitang gilas. Dahil ayaw mong isara ang iyong malaking bibig, dapat kang manatili dito magpakailanman at gawin itong iyong libingan." Sabi ni Qiu Yuanhao habang nakangiti ng masama. "Isang hamak na aso. Pwede mo ba akong patayin kung gusto mo?" Tunay na ignorante, sabi ni Lin Fang sa masamang tono habang umiiling. Sina Qiulan at Qiu Yuanhao ay napuno ng matinding at matinding puot. Naiintindihan niya kung bakit at saan nagmula ang puot na iyon. Sa makatuwid, nagpakita siya ng paggalang sa kanila ngunit naisip ni Qiu Yuanhao na siya ay mas mahusay kaysa sa lahat at patuloy niyang iniinsulto at sinusubukang ipahiya si Lin Fang. Dahil sa ganito, walang dahilan si Lin Fang para subukan at unawain siya at ang kanyang pagkamuhi o magpakita ng habag sa kanya. Mga henyo sa Yangzhou City. Ngayon, gusto kong ipakita sa lahat na ikaw ay isang bangkos lamang ng basura. Sabi ni Qiu Yuanhao sa masungit na paraan.
Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritu, kagad, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang napakagandang gintong liwanag na tila mga sinag ng araw. Dahil hindi natatakpan ng tuktok ng arena, ang sinag ng araw ay sumasalamin sa kanyang espiritu na lalong nagmukhang marilag. Ang mga mata ng mga tao sa karamihan ay natigilan sa napakagandang tanawin na ito. Ang kanyang espiritu ay mas nakasisilaw kaysa sa gininto ang Divine Arm Spirit ni Nalanfang. Iyan ay isang tunay na gininto ang espiritu, napakahusay. Sabi ng mga tao na namangha. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Qiu Yuanhao ay nagmistulang isang napakalaki at hindi masusugatan na bundok ng ginto. Nalanfang, ipinahayag mo ang iyong sarili bilang henyo, ikaw ay labis na mayabang dahil nagtataglay ka ng isang gintong Divine Arm Spirit, subukan at makipaglaban sa akin. Ang mahabang buhok ni Qiu Yuanhao ay lumilipad sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay tumingin ay marilag, kasama ng gininto ang aura na pumapalibot sa kanyang katawan. Ang mga tao ay nadama ang pakiramdam na siya ay hindi magagapi. Tumakbo siya ng malakas sa main stage na nagpailing-iling sa lahat. Nakikita na ng buong pulutong kung gaano siya kalakas ngunit naapektuhan ng kanyang pag-atake mula sa ganoong kalayuan ay nagpapatunay kung gaano siya kalakas. Ang Invincible Golden Body Chi ni Qiu Yuanhao ay napakalakas at gumawa ng hindi kapani-paniwalang malakas na ingay. Pagkatapos ay sinuntok niya ang direksyon ni Nalanfang at mukhang mamamatay ang suntok na iyon. Ang Invincible Golden Body ay isang kasanayan na hindi sinasadyang natuklasan ni Qiu Yuanhao. Isa ito sa pinakamababang kakayahan ng kategoriyang Zuan. Bukod, kasama ang kanyang gininto ang espiritu ng katawan, ito ay mas malakas. Ang lakas ng pag-atake ay talagang kamangha-mangha. Sa pag-asa sa kombinasyong iyon ng espiritu at teknik, maaaring patayin ni Qiu Yuanhao ang maraming cultivator na may katulad na lakas. Divine Punch. Nang makita ni Nalanfang na sisalakay na si Qiu Yuanhao, ganoon din ang ginawa niya at sinimulan ang pag-atake ng may malakas na sigaw. Hindi niya akalain na ang kanyang Divine Arm Spirit ay magiging mas mahina kaysa sa espiritu ng kanyang kalaban. Boom! Boom! Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Nanginginig ang buong kapaligiran. Sa pagitan ng dalawang gintong suntok, lumitaw ang isang napakagandang chi at gumawa ng isang sipol habang ito ay pumutok sa hangin. Pagkatapos ay naging isang marahas na unos na bumaril sa kapaligiran. Hayaan mong durugan kita. Ang makinang nagininto ang liwanag sa katawan ni Qiu Yuanhao ay naging mas maliwanag. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang lumitaw sa paligid ng kanyang kamao. Napaungol si Nalanfang at napaatras ng 10 hakbang. Siya ngayon ay nakahinga ng maluwag. Nakatingin pa rin siya kay Qiu Yuanhao. Bakas pa rin sa mukha niya ang malamig at mayabang ng ngiti niya. Nakahinga siya ng normal at wala ni isang palatandaan ng pagkahapo. Ang mayabang at prestihiyosong batang babae ng Yangzhou City ay hindi makatiis kahit isang atake kapag kaharap ang kalaban na iyon. Napagod na siya at malapit nang mag-collapse. Malakas ang Divine Punch na iyon. Ang Divine Punch ay napakalakas na pag-atake ngunit hindi pa natatalo ang Golden Body Spirit ni Qiu Yuanhao. Ito ay mas malakas at walang katulad na mas malakas. Maglakas loob kang, tawagin ang iyong sarili na isang henyo. Ang ganoong uri ng kalokohan ay posible lamang sa isang maliit na lungsod tulad ng Yangzhou City. Sa ganitong kahabag-habag na lugar, maaari mong laruin ang maliit na larong iyon at magpakita ng awtoridad, iyon lang. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Linfang at Lin Chen, dapat kayong dalawa ang nasa stage na ito, wala akong pakialam na turuan kayo ng leksyon minsan, gusto kong maunawaan ninyo na mayroon kayong labis na opinyon tungkol sa inyong sarili. Nais ko ring ipakita sa lahat ng mga taong ito, sa mga walang kwentang ito kung anong uri ng mga tao kayo at gayon paman ay nangangahas na tawagin ang inyong mga sarili na mga henyo. Si Qiu Yuanhao ay labis na mayabang at tiwala sa kanyang kapangyarihan. Naisip niya na ang bawat tao sa Yangzhou City ay isang basura, isang walang kwenta. Gayunpaman, natalo niya si Nalanfang ng isang pag-atake kaya talagang may karapatan siyang maging ganoon kamapangahas at mayabang. Sobrang talent talaga ang binatang iyon. Siya ay isang tunay na henyo at napakalakas. Ang mga tao ay nakatingin kay Qiu Yuanhao na para bang siya ay isang Diyos. Naisip nila na ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Ang taong pinagtitiwalaan ng karamihan, malungkot na natalo laban kay Qiu Yuanhao, anong uri ng tao ang may ganoong kapangyarihan? Sa kontinente ng Siyam na Ulap, suportado lamang ng lahat ang malalakas na cultivator. Well, ikaw naman. Hindi ka ba nagpapakita ng awtoridad sa Yangzhou City? Sa sandaling iyon, sinabi ni Linfang ang mga salitang iyon na para bang iniluwa niya ang mga iyon sa mukha ni Qiu Yuanhao, na ikinagulat ng lahat ng tao. Siya ay talagang mapangahas, biglang naglakas loob na ipahiya si Qiu Yuanhao. Si Qiu Yuanhao ay mukhang walang pakialam at may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya, tingnan mo iyan, kung gaano katapang. Muli, ginagampanan mo ang papel ng aking maliit na aso. Sa pagkakataong ito, maaawa ako sa iyo, hindi kita papatayin. Gayunpaman, bilang parusa sa iyong kabastusan, gagawin kong buhay na impyerno ang iyong buhay at sisirain ko ang bulok mong bibig. Munting aso, bulok na bibig. Napansin ko kung gaano kay aman ang bokabularyo mo. Gayunpaman, sa palagay ko ikaw ang gumugo ng kanyang buhay bilang isang maliit na aso. Sabi ni Linfang habang nakangisi at nanunuya kay Qiu Yuanhao. Kahit na ang espiritu ni Qiu Yuanhao ay makapangyarihan, ang kanyang lakas ay katumbas ng karaniwang naabot noong sa unang layer ng Lingqi, kung hindi, ang kanyang suntok saglit ay hindi sana napaatras si Nalanfang ng ilang hakbang. Papatayin kita. Sigaw ni Qiu Yuanhao. Mahilig siyang tumawag ng ibang tao pero ang pinakaayaw niya ay ang tawagin siya ng ibang tao.
Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang sa gininto ang liwanag at inihagis niya ang kanyang sarili kay Lin Feng.